Masakit man maging tagapagdala ng masamang balita, naniniwala ho kaming sa bandang huli, tayo ring lahat ang makikinabang. Subalit hanggat walang konkretong hakbang na isinasagawa upang linisin ang ating mga dagat, mag-isip-isip ho muna tayo bago lumusong rito. Coliform, isang klase ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa dumi ng tao at hayop. Isang organismo na matatagpuan na rin daw ngayon sa ating dagat, sa tubig na ating pinapaliguan at iniinom. Mikrobyong nagsimula ng tinatawag na coliform scare. Nagsimula sa Boracay, ngayon nasa Cebu na rin daw. Ito ang Mactan Island, isa sa pinagmamalaking beach resorts ng Cebu. Gaya ng Boracay, puting-puti at pinong-pino rin ang buhangin dito. Pero gaya rin ba ito ng Boracay na kumalat na ang kamandag ng coliform? Noong nakaraang Disyembre, nagsagawa ang DENR Region 7 ng isang coliform test sa 6 na beach resort sa Mactan Island. Sa 6 na lugar, may isang nagpakita ng mataas na coliform count. 7,900 mpn kada 100 ml ng tubig. Lagpas sa safety standard ng DENR na 1,000 mpn lamang. Kontaminado ng coliform ang tinatawag nilang Dap-Dap Beach sa Barangay Maribago. We had here one station which reached as 7,000 mpn, no? Which expected because of the presence of construction in the area. Although the data shows that it is inconclusive and it is not yet alarming as of the moment, but we do wanted na, we can prevent what happened to other beaches. Pero hindi naman daw dapat maalarma sa resultang ito. Ayon sa DENR, hindi naman daw conclusive ang resultang nakita sa Dap-Dap dahil isang buwan lamang ginawa ang nasabing pagsusuri. Maaaring nagkataon lamang na maraming coliform noong buwan na yon. Isa sa mga ibinuhila nila ay ang ongoing na construction sa isang pier malapit sa Dap-Dap. Samantala nitong Huwebes, pinulong ng DENR ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Cebu kasama ng ilang resort owners sa Mactan. Ito ay sa layuning mapag-usapan at maaksyonan ang kondisyon ng mga beaches sa Cebu. Malayo sa white sand at crystal clear na tubig ng Boracay at Mactan Island ang mga paliguan dito sa Luzon. Pero, kung popularidad at dami na rin ng tao ang pag-uusapan, aba, may laban na rin ang mga beaches dito. Pagdating ng mga summer time, malinis yan. Parang na rin Boracay yan eh. Kaya kami nawiwili rito dahil hindi mo kami makarating sa Boracay. Pag nakikita namin itong lugar na to, parang Boracay na rin eh. Madalas dayuhin ng mga taga Metro Manila kapag summer at Semana Santa ang mga beaches sa Cavite. Pero alam niyo bang ang mga beaches na ito ay parte lamang ng nakapangingilabot na tubig ng Manila Bay? Noong March 1996 hanggang March ng taong ito, nagsagawa ng coliform test at monitoring ang River Rehabilitation Secretariat ng DENR sa buong Manila Bay. Kasama sa tubig na kanilang sinuri ang 8 coastline beaches sa Cavite. At ang resulta, lagpas sa itinakdang safety standard ng DENR ang lahat ng beaches na ito. Kung 1,000 coliform count lamang ang pinahihintulutan ng DENR, ang beaches sa Cavite ay umaabot hanggang sa 1,000,000 coliform count. Inisa-isa ng Brigada 7 ang mga beaches na ito at ito ang bumulagta sa aming paningin. Ganito ang tubig na makikita mo sa Lido Beach sa Noveleta, Cavite na nagtala ng halos 100,000 coliform count noong mga buwan ng May at July. Sa katabi nitong beach resort, ang Villamar, ganun din ang tubig at baybayin. Mahigit 100,000 mpn per 100 ml ang nakitang coliform. Pero ayon sa may-ari ng Villamar, hindi naman daw parating ganito ang tubig nila. Yung basura na sinasabi mo ng shoreline, yon ay nanggagalit sa Pasig GPL. Kasi toon-toon yon, lumalabas talaga yung tubig, yung duming iyon. Toon-toon yon, lumalabas dyan sa shoreline. Pero ang tubig, hindi ko masasabing marumi, malabo lang. Idinagdag pa ni Mrs. Alejo na hindi siya naniniwala sa isinagawang pagsusuri ng River Rehabilitation Secretariat. Bukod sa wala naman siyang nalalamang testing na nagaganap sa kanyang beach resort, wala pa rin namang nagrereklamo sa kanyang marumi nga at kontaminado ang tubig sa Villamar.
1965 pa to ng itinayo. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa naman nagrereklamo. Malinis ang tubig dito sa Villamar. Pinuntahan din namin ang bayan ng Naik na siyang pinakamalayo sa Manila Bay. Sa 8 beaches na sinuri sa Cavite, ang Costa Eugenia na sa Naik ang pinakamababa ang coliform count. Ganun pa man, may mga buwan pa rin itong lumalagpas sa standard ng DENR. Hindi corals o kabibe ang makikita mo sa dagat na ito. Meron itong kakaibang yaman na lumulutang-lutang sa kanyang tubig. Plastic, tsinelas at kung ano-ano pang basura. Pero ang tanong, bakit patuloy itong dinadayo ng mga tao? No other choice eh. Kasi wala naman kami ibang mapuntahan, malayo. Maraming taon na kami naliligo dyan. Kaya alam namin kung ang tubig marumi o malinis. Pero yan, talagang makikita mo malabo ang tubig. Pero ang pinakatubig niya malinis. Nakikita nyo nga lang yung basura. Pero yung basura, natatanggal naman yun eh. Nakakahaba ng buhay itong simoy sa dagat. Maganda. Nang magpunta ang Brigada 7 sa Lido Beach, naabutan namin ang 2 grupo ng ekskursyonista. Sa kabila ng basurang makikita sa tubig at buhangin ng Lido, patuloy na naliligo ang mga ito. Si Lola Elang ay naniniwalang pinagaling siya ng Lido Beach. Minsan naparalisa ang paa ni Lola Elang. Pero matapos niyang ibaon ito sa buhangin ng Lido, gumaling daw siya. Tinatabunan ng buhangin ito aking kabilang paa. Ngayon, siyempre mainit ang kuwan ng buhangin, singaw ng buhangin, kaya ngayon, awa ng Diyos, magaling na ako. Pero nutrients nga ba ang nakukuha ni Lola Elang sa buhangin? Kung may coliform nga ang tubig sa Cavite, hindi nutrients kundi sakit ang pwedeng makuha niya. So once na may contaminated water or food na may E. coli na mataas, no? Lalo na yung E. coli yung nakikita talaga sa dumi ng tao o ng hayop. Pag na-ingest mo, maaari kang magka-diarrhea. Pwede rin itong cause ng urinary tract infection. Ayon pa kay Doktora Siringan, ang coliform bacteria ay isang indikasyon kung gaano kataas ang polusyon ng tubig. Hindi man ito direktang nagdudulot ng nakakamatay na sakit, indikasyon ito na may ibang mikrobyo sa tubig na maaaring magdulot ng seryosong sakit tulad ng cholera o typhoid fever. Kasi kakatakutin mo lang naman sa coliform. Pag may coliform, posibleng merong ibang mikrobyo na nagdudulot ng sakit sa tao. Mabilis namang namamatay ang coliform bacteria, pero kung mabilis itong mamatay, mabilis din itong magparami. Lalo na kung sagana sila sa mga bagay na gusto nila, basura at yung mga tinatawag na organic waste. Pero saan nga ba nanggaling ang mga mikrobyong ito? Maaring mismo sa Cavite, mayroon silang pollution. May mga outfall doon. Gaya ng Boracay, maaaring maling pamamahala ng dumi ang sanhi ng mataas na coliform count sa Cavite. Maaaring sa dagat nila nilalabas ang dumi na nanggagaling sa kanilang mga septic tank at sewerage system. Hindi proper yung waste disposal, no, sa bahay. For example, along the river, may mga bahay diyan. Tatapon lang nila yung fecal matter, doon lang dudumi sa river. O kaya, merong from the sewer, dire-diretso yun sa body of water. Pero ayaw itong aminin ng mga taga Cavite. Naniniwala sila na kung madumi man ang kanilang tubig dahil ito sa Manila Bay. Yang basurang yan, galing talaga sa laot yan, natabi. Pero sa yung sinasabing galing sa mga customer, ilagay dyan, hindi. Galing talaga sa dagat. Ang Manila Bay na siguro ang pinakamalaking public toilet ng bansa. Karaniwang tanawin na sa gilid ng Manila Bay ang mga squatters na nagtatapon ng basura at dumudumi mismo sa tubig. Bukod pa dito, nasa Manila Bay rin ang sewer outfall ng Maynila. Ang sewer outfall ay isang mahabang tubo may 1 kilometro ang layo mula sa baybayin, kung saan dumadaan ang dumi na galing sa mga kubeta at banyo ng ilang parte ng Maynila. Sa Manila Bay ito lahat nilalabas. Kung hindi natitreat properly, so isang cause din yun or contributing factor.
Hindi chemically treated ang tubig na nilalabas ng outfall na ito. Pero ayon sa MWSS, dahil dumadaan naman ito sa iba't ibang tubo at pumping stations, kahit papano'y nasala na rin nila ang dumi. Katuwiran pa nila, walang kaso ito sa Manila Bay dahil aagusin naman ito ng tubig at lalabas sa laot. Pero aagusin nga ba ito? Kumonsulta kami sa isang environmental geochemist na nag-aral ng tubig sa Manila Bay. Ayon kay Dr. Joselito Duyanin, hindi totoong inaagos sa laot ang lahat ng dumi ng Manila Bay. Okay, ang Manila Bay, hindi polluted yan. Yung bay mismo, itong malaking bay na yan. Pero, ang part ng bay na malapit sa Manila ay polluted based sa aming studies dito. Dahil yung mga waste na nanggagaling sa Metro Manila area, tulad ng mga waste na galing sa Smoky Mountains or mga ilog galing sa Navotas, Malabon or Pasig, naglalabas yan ng mga waste, mga industrial, domestic waste. Pumapasok lahat yan. Ngayon, dahil sa pag-ikot ng tubig sa Metro Manila, sa Manila Bay, yung mga waste na yan, hindi masyadong nakakalabas sa bay mismo dito sa gitna ng bay. Kokonti lang ang nakakalabas doon. So, ibig sabihin, yung waste, naiiwan dito sa coast. Dahil sa pabilog nitong hugis at sa maliit nitong bungad, nahihirapang lumabas ang tubig ng Manila Bay. Iikot muna ito ng ilang beses sa loob bago pumalaot. Kung gayon, naiipon lamang sa baybayin ang anumang dumi. Umiikot at nagpapalitan lamang tayo ng tubig. Sabi nga nila, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Oo, may certain limit yan. May tayong tinatawag na natural system yan. Yung behavior ng bay. Ngayon, maiiba natin yon dahil sa activities ng mga tao or dahil sa mga inilalagay ng mga tao doon. So, there will come a time or there will come a point wherein yung mga nilalagay ng mga tao will disrupt this natural system. Pero kung sobrang madami na yung tinatapon ng tao, hindi na kaya ng system yun doon magkakaroon ng problema. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw para sa mga taga Cavite ang tunay na pinagmumula ng coliform bacteria sa kanilang tubig. Patuloy itong pinag-aaralan hanggang ngayon. Samantala sa kabila ng banta ng coliform, patuloy ang walang takot na pagpunta ng mga tao sa mga beaches ng Cavite. Ang dagat, sabi nila, ay may sarili niyang paraan para linisin ang kanyang sarili. Pero may limitasyon ng kapasidad na ito. Sana naman hindi pa natin nalagpasan o naabuso ang hangganan ng dagat. Para po sa Brigada 7, ako si Cara David, reporting.